Alam niyo ba, marami sa atin, lalo na tayong mga nagkakaedad na, ang akala ay sapat na ang basta uminom lang ng tubig pagkagising para maging malusog. Ang totoo po, may mga nakatagong panganib pala rito, lalo na sa atin na nasa 60 anyos pataas, kung hindi natin isasama ang ilang mahahalagang kaalaman. Nakakagulat, di ba? Marami sa ating mga lolo at lola ang nakakaranas ng di maipaliwanag na pananakit ng tiyan, hirap sa pagtunaw ng pagkain, o kaya'y parang laging nanghihina at minsan iniisip lang natin na bahagi lang ito ng pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga nararamdaman ninyo ay maaaring dahil sa simpleng pagkakamali sa paraan ng pag-inom natin ng tubig sa umaga? Ang sikreto po ay hindi lang sa pag-inom, kundi sa kung paano at kung ano ang mga sumunod na ginagawa natin pagkatapos. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 karaniwang pagkakamali na nagagawa ng mga kababayan nating 60 anyos pataas matapos uminom ng tubig sa umaga at kung paano ito maiwasan para mas maging malusog at masigla tayo. Kaya po manatili sa akin hanggang sa dulo ng video na ito dahil may ibubunyag akong impormasyon na tiyak na ikagugulat ninyo at malaki ang maitutulong sa inyong kalusugan. Simulan natin sa unang pagkakamali na kadalasang hindi napapansin. Ang pag-inom ng sobrang lamig na tubig sa umaga at ang pag-inom nito na napakabilis. Marami sa atin ang sanay na sanay sa pag-inom ng malamig na tubig, lalo na sa ating klima dito sa Pilipinas, na minsan ay napakainit. Pero para sa ating mga lola at lolo, ang katawan natin ay mas sensitibo na sa pagtanda. Ang sobrang lamig na tubig sa umaga ay parang bigla ang shock sa tiyan natin. Isipin ninyo, parang bigla ang binuhusan kayo ng malamig na tubig sa mainit na araw, di ba? Sa loob ng katawan, ganun din ang pakiramdam ng digestive system natin. Ang biglaang lamig ay maaring maging sanhi ng pagko-contract ng mga ugat sa ating tiyan. Bumabagal ang pagdalo ng dugo at mas nagiging mahirap para sa tiyan na iproseso ang mga kinakain natin mamaya. Kaya ang pakiramdam mo ay parang busog na busog kahit kaunti pa lang ang iniinom mo. O minsan, sumasakit ang tiyan mo na akala mo ay lamig lang. Pero ang totoo, baka nagsisimula na ito sa mali mong pag-inom ng tubig. Ang mainam po ay uminom ng tubig na nasa temperatura ng silid o kung tawagin ay room temperature. Kung medyo malamig ang simoy ng hangin sa umaga, mas mainam pa nga ang maligamgam na tubig, parang pag-inom na mainit na sabaw na nakakapagpainit ng loob. Hindi lang ito mas madali para sa ating digestive system, kundi nakakatulong pa ito sa paggising ng ating metabolismo ng dahan-dahan. At hindi lang basta mainit o maligamgam, importante rin ang pag-inom ng paunti-unti, hindi bigla ang lagok. Ang pag-inom ng mabilis ay maaaring magdulot ng paglunok ng hangin na nagiging sanhi ng kabag o bloating na ayaw natin, di ba? Lalo na kung ang tiyan natin ay mas sensitibo na. Kaya sa halip na isang malaking baso ng malamig na tubig na biglang inumin, subukan natin magsimula sa kalahating baso ng room temperature na tubig at dahan-dahan itong inumin sa maliliit na sips. Bigyan ang iyong katawan ng pagkakataon na mag-adjust, na maramdaman ang pagpasok ng tubig na hindi binibigla. Ito ay parang pagising mo sa umaga. Hindi mo naman bigla ang binubuksan ng ilaw ng napakaliwanag, di ba? Dahan-dahan, unti-unti, para mas komportable. Sa ganitong paraan, mas mabisang maa-absorb ng iyong katawan ang tubig. Mas makakatulong ito sa paglilinis ng iyong sistema at mas magiging handa ang iyong tiyan para sa almusal. Tandaan, hindi lang basta ang dami ng tubig ang mahalaga, kundi ang kalidad at ang paraan ng pag-inom nito. Ang simpleng pagbabago na ito ay may malaking epekto sa kung paano magsisimula ang araw mo at kung paano ayusin ng iyong katawan ang lahat ng proseso nito, mula sa pagtunaw ng pagkain hanggang sa pagpapalabas ng toxins. Sa totoo lang, ang payong ito ay galing pa sa ating mga ninuno na mas sanay sa mga natural na pamamaraan ng pagpapagaling. Kaya sa susunod na gigising ka at inom ng tubig, isipin mo ito. Hindi lang basta uhaw ang kailangan mong patayin, kundi ang pagbibigay ng pangangalaga sa iyong katawan sa pinakamainam na paraan. Mahalaga ang pagpili ng tama at mainam na paraan para hindi tayo madaling manghina. Ito ay isang maliit na hakbang na may malaking epekto sa iyong pangkalahatang kalusugan at kaginhawaan. Ngayong napag-usapan na natin ang tungkol sa temperatura at bilis ng pag-inom ng tubig,
Dumako naman tayo sa ikalawang pagkakamali na madalas nating nagagawa pagkatapos uminom ng tubig sa umaga. Ang ikalawang pagkakamali na madalas nating hindi napapansin, lalo na tayong mga nagkakaedad, ay ang agad na pagkain ng mabigat, mamantika o sobrang asim na almusal pagkatapos nating uminom ng tubig. Imagine nyo po bagong gising ang ating tiyan at ang unang ininom natin ay tubig. Ang tubig ay naglilinis ng ating digestive system. Naghahanda ito para sa proseso ng pagtunaw ng pagkain. Ngunit kung pagkatapos ng tubig ay agad nating susunggaban ang isang plato ng sinangag, pritong ulang tulad ng tusino o longganisa na kadalasan ay mamantika at maalat o kaya ay sobrang asim na ulam para itong biglaang pagbuhos ng mabigat na karga sa isang bagong linis na daan. Ang ating tiyan ay maaaring mabigla. Sa ating edad, ang digestive system ay hindi na kasing bilis at kasing tibay ng dati. Ang pagpasok ng sobrang daming taba o asim sa isang medilis na sistema ay maaaring magdulot ng heartburn, acid reflux o hirap sa pagtunaw. Para sa iba, ito ay maaaring maging sanhi ng kabago pananakit ng tiyan sa buong maghapon. Bukod pa rito, ang mga pagkain may mataas na asukal o sobrang carbohydrates, tulad ng matamis na tinapay o kanin na marami, ay maaari magdulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Habang tayo ay tumatanda, mas nagiging sensitibo ang ating katawan sa mga pagbabago sa blood sugar na maaari magresulta sa pagkapagod o panghihina sa kalagitnaan ng umaga. Kaya ano po ang dapat gawin? Bigyan natin ng kaunting panahon ang ating tiyan na maganda. Kung pwede, maghintay ng mga 15 hanggang 30 minuto pagkatapos uminom ng tubig bago kumain ng almusal. At pagdating sa almusal, subukan nating pumili ng mas magaan at mas madaling tunawin. Halimbawa sa halip na mamantikang ulam, bakit hindi subukan ang pandesal na may kape o gatas na may kaunting asukal lang o kaya ay oatmeal na may prutas? Ang oatmeal ay mayaman sa fiber na nakakatulong sa pagtunaw at nagpapanatili ng stable na blood sugar. Ang mga prutas naman tulad ng saging o papaya ay mayaman sa bitamina at enzymes na nakakatulong sa pagtunaw at nagbibigay ng natural na enerhiya. Kung mas gusto nyo ng something warm, ang lugaw o champorado na may kaunting asukal lamang ay mas mainam ding option. Ang mga pagkain ito ay hindi binibigla ang inyong digestive system. Sa halip ay dahan-dahan itong pinapagana at pinapakain. Ito ay parang pagbibigay ng masustansyang pampaganang pagkain sa inyong tiyan bago nyo ibigay ang mas mabigat na putahe. Ang pagbabago sa almusal ay hindi nangangahulugang kailangan mong magsakripisyo ng sarap. Marami pa rin tayo masasarap na pagkain Pinoy na masustansya at mas madaling tunawin. Ang layunin ay hindi pahirapan ang ating digestive system, kundi bigyan ito ng tamang suporta upang magampanan nito ang kanyang tungkulin ng maayos. Sa ganitong paraan, mas magiging masigla ka sa buong umaga, maiiwasan ang pangangasim ng sikmura, at mas magiging maayos ang pagdaloy ng iyong digestive process. Tandaan, ang almusal ay ang pinakamahalagang pagkain sa araw, kaya bigyan ito ng tamang pagpapahalaga at paghahanda. Hindi lang sa kung ano ang kinakain, kundi sa kung paano ito kinakain at kailan. Ang pagpili ng tama ay makakatulong upang maging mas malusog at masigla ang ating mga umaga. Ngayon na napag-usapan na natin ang tungkol sa pag-inom ng tubig at ang tamang almusal, lumipat naman tayo sa ikatlong pagkakamali na may kinalaman sa ating mga galaw. Ang ikatlong pagkakamali na madalas nating nakakalimutan pagkatapos uminom ng tubig sa umaga ay ang pananatili sa ganap na walang galaw. Marami sa atin ang umiinom ng tubig pagkagising, tapos ay babalik sa upuan o sa kama, o kaya ay mananatili lang sa isang lugar habang naghihintay ng almusal o nanonood ng TV. Ang ating katawan, lalo na habang tayo ay tumatanda, ay nangangailangan ng kaunting galaw upang ganap na gumising at gumana ng maayos. Isipin nyo, ang ating katawan ay parang isang makina na kakatapos lang ng mahabang pahinga. Ang tubig na ininom natin ay parang langis na naglilinis at nagpapahanda. Ngunit kung hindi natin gagalawin ang makina,
hindi rin ito gaanong gagana ng maayos. Ang banayad na paggalaw ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo na mahalaga para maiparating ang oxygen at nutrient sa bawat bahagi ng ating katawan. Nakakatulong din ito sa paggising ng ating digestive system at sa pagtulak ng mga dumi palabas. Kung mananatili tayong nakaiga o nakaupo, ang sirkulasyon ng dugo ay maaring bumagal na nagiging sanhi ng paninigas ng mga kasukasuan, pananakit ng likod o kaya ipakiramdam ng panghihina. Para sa ating mga lolo at lola, ang regular na banayad na paggalaw ay mahalaga upang mapanatili ang flexibility, lakas ng buto at balanse na nakakatulong upang maiwasan ang pagkahulog. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Matapos uminom ng tubig, subukan nating gumawa ng ilang banayad na paggalaw. Hindi mo kailangan ng matinding ehersisyo. Simpleng pag-uunat lang ng katawan habang nasa kama o nakaupo ay malaking tulong na. Halimbawa, itaas ang mga braso patungo sa kisame, iunat ang mga daliri sa paa, o dahan-dahang i-rotate ang leeg at balikat. Kung kaya naman, maglakad-lakad ng 5 minuto sa loob ng bahay, o kaya ay sa balkona kung mayroon kayo. Ang paglalakad sa hardin kung meron ay magandang paraan din para makalanghap ng sariwang hangin at makita ang sikat ng araw, na nakakatulong din sa ating mood at sa pag-regulate ng ating sleep cycle. Ang paggawa ng mga simpleng gawaing bahay tulad ng paglilinis ng lamesa, pag-aayos ng pinagtulugan o pagdidilig ng halaman ay makakatulong din sa pagpapakilos ng ating katawan. Ang layunin ay hindi para pagurin ng sarili kundi para lang mapakilos ang ating mga kasukasuan at mapadaloy ang dugo sa ating buong katawan. Ito ay parang pagbibigay ng wake-up call sa bawat ugat at kalamnan. Sa ganitong paraan, mas magiging masigla ang iyong pakiramdam, mas madaling gagana ang iyong isip, at mas magiging handa ang iyong katawan sa mga gawain ng araw. Tandaan, ang katawan ay idinisenyo upang gumalaw. Ang bawat galaw ay isang hakbang patungo sa mas mabuting kalusugan at mas mahabang buhay. Huwag kalimutan kahit simpleng paglakad-lakad lang sa loob ng bahay o sa labas ng pintuan ay malaking benepisyo na. Mahalaga ang maliliit na pagbabago sa ating araw-araw na gawain upang mapanatili ang ating lakas at sigla habang tayo ay tumatanda. Ngayon na naintindihan na natin ang kahalagahan ng banayad na galaw sa umaga, dumako naman tayo sa ika-4 na pagkakamali na madalas ay hindi natin iniisip na konektado sa pag-inom ng tubig. Ngunit may malaking epekto sa ating katawan. Ang ika-4 na pagkakamali na madalas natin nagagawa at lalo na itong mahalaga para sa ating mga nasa 60 anyos patas ay ang pag-inom ng labis na tubig ng sabay-sabay o kaya ay hindi pagpansin sa sapat na pagpapalit ng electrolyte. Marami sa atin ang nakarinig na kailangan uminom ng maraming tubig at ito ay totoo. Ngunit ang sobrang pag-inom ng tubig, lalo na sa maikling panahon, ay maari maging sanhi ng kondisyon na tinatawag na hyponatremia. Ito ay nangyayari kapag ang level ng sodium sa ating dugo ay bumaba ng labis dahil sa labis na pag-inom ng tubig na hindi kasama ang sapat na electrolytes. Para sa ating mga lolo at lola, ang ating kidneys ay hindi na kasing epektibo sa pag-regulate ng fluid at electrolyte balance kumpara noong bata pa tayo, kaya mas madali tayong maapektuhan ng labis na pag-inom ng tubig. Ang sintomas ng hyponatremia ay maaring maging banayad, tulad ng pagduduwal, pananakit ng ulo o pagkalito. Ngunit sa malubhang kaso ay maaring magdulot ng pamamaga ng utak, seizure, coma at maging kamatayan. Hindi ito para takutin kayo, kundi para bigyang diin ang kahalagahan ng pag-inom ng tama. Ang payo po ay uminom ng sapat na tubig sa buong maghapon, hindi lamang sa umaga. Sa halip na lumagok ng napakaraming tubig sa isang iglap, mas mainam na uminom ng paunti-unti at regular sa buong maghapon. Isipin niyo po, parang halaman na dinidiligan. Hindi mo naman babasain ng isang buong timba ng tubig sa isang bagsakan, di ba? Dahan-dahan sa maliliit na pagdilig para mas maabsorb ng lupa at hindi masayang. Ganon din ang ating katawan.
Mas mainam na magkaroon ng maliit na baso ng tubig sa tabi mo at uminom ng kaunti tuwing nararamdaman mo ang uhaw o tuwing makalipas ang 1 o 2 oras. Bukod sa dami, mahalaga rin na bigyang pansin ang pagpapalit ng electrolytes. Ang electrolytes ay mga mineral tulad ng sodium, potassium at magnesium na mahalaga sa tamang paggana ng ating mga nerve at muscles, pati na rin sa pagpapanatili ng tamang fluid balance sa katawan. Kung sobra tayong pawisan o kung umiinom tayo ng gamot na nakakapagdulot ng pagdumi, maari tayong mawalan ng electrolytes. Kaya, sa halip na basta tubig lang, minsan ay kailangan din natin ng natural na pampalit ng electrolytes. Maaring ito ay isang baso ng buko juice na natural na mayaman sa potassium o kaya ay isang baso ng tubig na may kaunting pinch ng pink salt, Himalayan salt at lemon. Ang mga pagkain tulad ng saging, abokado at gulay na madahon ay mayaman din sa electrolytes. Konsultahin ang inyong doktor kung mayroon kayong kondisyon sa puso o bato dahil mas sensitibo ang inyong electrolyte balance. Ang mahalaga po ay ang pag-inom ng sapat at hindi sobra. Ang pagiging hydrated ay mahalaga, ngunit ang pagiging hydrated ng tama ay mas mahalaga pa. Ito ay paraan upang masiguro na hindi natin binibigyan ng labis na stress ang ating kidneys at ang ating katawan sa kabuuan. Sa totoo lang, ang pag-inom ng tubig ay isang sining. Ito ay tungkol sa balanse, sa pakikinig sa ating katawan at sa pagbibigay nito ng kailangan. Hindi sobra, hindi kulang. Sa pag-aaral na ito, napakahalaga na tandaan natin ang bawat detalye. Ngayon, dumako na tayo sa panglimang pagkakamali na marahil ang pinakamahalaga sa lahat. Ang panglimang pagkakamali at marahil ang pinakamahalaga sa lahat na madalas ay hindi natin pinapansin ay ang hindi pakikinig sa mga senyalis ng ating katawan at ang pagwawalang bahala sa mga dati ng kondisyon sa kalusugan bago uminom ng tubig sa umaga. Bilang mga nagkakaedad, ang ating katawan ay hindi na kasing simple ng dati. Meron na tayong kasaysayan ng kalusugan, posibleng meron na tayong maintenance na gamot at mas sensitibo na tayo sa mga pagbabago. Ang pag-inom ng tubig, kahit gaano pa ito kasimpleng gawain, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto kung hindi natin isasama ang ating mga individual na kalagayan. Halimbawa, kung meron kang kondisyon sa puso tulad ng congestive heart failure, ang sobrang pag-inom ng tubig ay maaaring maging sanhi ng labis na fluid buildup sa baga na magpapahirap sa iyong paghina. Kung meron kang problema sa bato, ang iyong kidneys ay maaaring hindi na kayang i-filter ng maayos ang labis na tubig na magdudulot ng pamamaga. Kung may diabetes ka, ang biglang pagbabago sa iyong hydration status ay maaaring makaapekto sa iyong blood sugar levels. Ang pagkakamali po ay ang pag-aakalang ang payong tungkol sa pag-inom ng tubig ay one size fits all. Ang totoo, kailangan nating maging matalino at mapagmasid sa kung ano ang sinasabi ng ating katawan. Bago ka uminom, tanungin mo ang sarili mo, may nararamdaman ba akong kakaiba? Sobrang uhaw ba ako o pakiramdam ko ay busog na ako? May bago ba akong gamot na iniinom na maaring makaapekto sa aking fluid balance? Mahalaga rin na regular na kumonsulta sa doktor, hindi lang para sa mga malalaking sakit, kundi para sa regular na check-up at para humingi ng payon tungkol sa mga simpleng bagay tulad ng kung gaano karaming tubig ang dapat mong inumin sa isang araw, batay sa iyong edad, timbang, antas ng aktibidad at anumang umiiral na kondisyon sa kalusugan. Hindi po ito pag-aaksaya ng panahon, kundi pamumuhunan sa inyong kalusugan. Lamat note, ang doktor po ang pinakamainam na makakapagbigay ng personalized na payo na akma sa inyong sitwasyon. Ang pagwawalang bahala sa mga senyales ng katawan ay parang pagmamaneho ng kotse ng walang gauge sa gas o temperatura. Hindi mo alam kung kailan ka mauubusan ng gasolina o kailan nag-init ang makina hanggang sa huli ng lahat. Kaya pakinggan ang iyong katawan. Kung nararamdaman mo may kakaiba, o kung mayroon kang dati ng kondisyon, mag-ingat at huwag mag-atubiling humingi ng tulong medikal. Ang pagiging proactive sa iyong kalusugan ay ang pinakamainam na paraan upang maiwasan ang mga komplikasyon. Ito ay tungkol sa pagiging responsableng bantay ng sarili mong kapakanan. Tandaan,
Ang payo na ito ay pangkalahatan lamang. Ang inyong doktora makakapagbigay ng pinakatumpak na gabay. Huwag kalimutan, sa bawat edad may kanya-kanya tayong pangangailangan. Ang pag-unawa at pagtugon sa mga pangangailangan na ito ang susi sa isang mas mahaba at mas masiglang buhay. Kaya't narito po ang 5 pagkakamali na kailangan nating iwasan pagdating sa pag-inom ng tubig sa umaga, lalo na kung tayo ay nasa 60 anyos pataas. Ang pag-inom ng sobrang lamig o mabilis, ang agad na pagkain ng mabigat na almusal, ang pananatili sa ganap na walang galaw, ang pag-inom ng labis na tubig ng sabay-sabay at hindi pagpapalit ng electrolytes, at ang hindi pakikinig sa katawan at pagwawalang bahala sa dati ng kondisyon. Ngayon, balikan natin ang lahat ng napag-usapan natin. Nalaman natin na ang simpleng gawain ng pag-inom ng tubig sa umaga ay maaaring magdulot ng panganib kung hindi natin isasaalang-alang ang mga mahahalagang detalye. Ang pag-inom ng tubig na nasa tamang temperatura at dahan-dahan, ang pagbibigay ng sapat na oras bago kumain ng almusal at pagpili ng mas magaan at masustansiyang pagkain, ang paggawa ng banayad na paggalaw upang gisingin ang ating katawan, ang pag-inom ng tamang dami ng tubig sa buong maghapon at pagpapalit ng electrolytes, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang pakikinig sa ating katawan at pagkonsulta sa doktor tungkol sa ating mga partikular na pangangailangan sa kalusugan. Tandaan po ninyo, ang maliliit na pagbabago sa ating araw-araw na gawain ay may malaking epekto sa ating kalusugan at kaligayahan. Hindi nyo kailangan gumawa ng malalaking pagbabago ng sabay-sabay. Kahit ang isang maliit na hakbang tulad ng pagbabago ng temperatura ng tubig na iniinom ninyo sa umaga ay simula na ng isang mas malusog na buhay. Ang pagtanda ay isang biyaya at nararapat lamang na pangalagaan natin ang ating sarili sa pinakamainam na paraan upang mas matagal pa nating ma-enjoy ang buhay kasama ang ating pamilya at mga mahal sa buhay. Ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon upang magsimula muli at gumawa ng mas mahusay na mga desisyon para sa ating kalusugan. Huwag po tayong mag-alinlangan na baguhin ang ating mga nakasanayan kung ito ay makakatulong sa atin. Ang kaalaman ay kapangyarihan. At ngayong armado na kayo ng kaalamang ito, mas magiging empowered kayo na gumawa ng mas matatalinong desisyon. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin at karanasan. Nagawa niyo na rin ba ang ilan sa mga pagkakamaling ito? Anong pagbabago ang plano ninyong gawin? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba dahil baka ang inyong karanasan ay makatulong din sa iba pa nating kababayan. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito at nakita niyo itong kapakipakinabang, paki-like po at paki-subscribe sa aming channel. Malaking tulong po ito sa amin upang makagawa pa na mas marami pang kapakipakinabang na content para sa inyo. Huwag po nating kalimutan na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang maging mas malusog, mas masaya at mas masigla. Live your best life at every age. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa susunod na video.